Yo, Moto JC mga boss. So tamang stroll lang muna tayo no habang nakikinig ng napakagandang mensahe ni Brad Eli. So napapanahon to no dahil sa panahon ngayon ang daming nade-depress kaliwat kanan dahil sa hirap na rin siguro ng buhay no. Iba-iba na yung mga nagiging reason ng tao eh. So ngayon, pakinggan natin to kung ano yung masasabi ni Brad Eli about sa depression, no? Kung ano yung dunas sa na-experience ng mga tao na iba't ibang problema, suliranin, no? So tara, habang nagda-drive tayo, habang nag-stroll tayo, makinig tayo guys. Napakaganda na ito. 10 minutes lang naman to, no? So part 1 and part 2. So umpisa na natin part 1 and then susunod ko na lang yung part 2. So tara mga boss. Ayan na. Pakinggan lang natin to mga boss. Napakaganda nito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Lasang ko na. Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Mawawala yung depression, yung alalahanin. Ayun no. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus doon sa Mateo 6:27, At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? yung isang siko kasi sa pamantayan ng Biblia, mula dito sa dulo ng pinakamaabang daliri hanggang sa siko, yun ang isang siko. Ginagamit na way of measure noong panahon ng una. Ayun. Ang isang siko, more or less, 18 inches. Kung mag-aalala ka, mababalisa ka ng mababalisa, makakapagdagdag ka ba sa buhay mo ng 18 inches na haba ng buhay? Oh, yun. Hindi. Hindi nakakapagdagdag ang pag-aalala. Ang pag-aalala nakakapagdagdag sa ikamamatay, depression, mga kung ano-anong alalahanin. Ano ang payo ng ating Panginoon doon sa 6:33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Lahat ng mga kailangan mo idadagdag sa iyo ng Diyos. Ayun. Hindi makakapagdagdag sa buhay ang pag-aalala. Para maalis yung pag-aalala, ano ang payo ng Panginoon? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit anong bagay, dapat huwag kang mabalisa. Napakalawak nun, kapatid. Kakainin, daramitin, iinumin, tatahanan, gagastusin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Mga bagay sa palibot-libot ng buhay natin. Mga kung ano-anong mga aksidente, mga sakit, mga kung ano-anong bagay na ikinababalisa ng tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, Na may kalakip pagpapasalamat. ang pagpapasalamat sa Diyos. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos. Wala tayong maia-approach na iba, kundi ang Diyos. Huwag kay Maria, huwag kay Pedro, huwag kung kani-kanino.
Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God that passeth all understanding. The peace of God that transcends all understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na mahigit kaysa lahat ng understanding ng tao, ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, ng mga espesyalista. Mahigit ang naaabot ng kapayapaan ng Diyos. The peace of God that will conquer all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng lahat ng pag-iisip, kahit kanino pang pag-iisip, pag samasamahin mo, walang kwenta. Yung kapayapaan ng Diyos na yon ang mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo. At pagka na kay Kristo ka, kapatid, wala ka ng worries, anxieties, mga alalahanin. Kasi nagtitiwala ka na kung ikaw ay gusto pa niyang mabuhay, mabubuhay ka. Kung ayaw naman niya, kinukuha niya na ang buhay mo, wala ka namang magagawa. Tama. Doon ka lang magtiwala. At makita mo, dadagdag pa ng Diyos sa iyo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At hindi ka na dapat mabalisa. Sa Mateo uli, sa Kapitulo 6, ang sabi doon sa versikulo 34, Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Mawawala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression. Mawawala. Huwag kang mabalisa. Ang ganda mensahe. Sa inyong part 1, no? Tuloy natin sa part 2. Napakaganda nung huling mensahe, no? Bahala mo, yung bukas yung mababahala sa kanyang sarili, no? Hayaan mo lang, huwag kang mabalisa. Hayaan mo yung balisa, yung mabalisa. Hayaan mo yung bukas, yung mabalisa sa kanyang sarili. Galing, napakagaling na aral. Ito na yung part 2, mga boss. Sa unang Pedro 5:7, Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. yun ang sikreto, kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. May malasakit ang Diyos sa sumusunod sa Kanya. Parang yung isang magulang, may malasakit sa kanyang anak yun eh. Hindi man naiisip ng anak, iniisip ng magulang eh. Pag mamalasakit mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa mga mahal mo sa buhay, ayaw mo ngang madapuan man lang ng langaw eh. Pagka inaalagaan mo yung minamalasakit mong maliit na bata, ayaw mo man lang na iwan na mag-isa kasi minamalasakit mo. Eh gaano na ba ang magagawa mo? Eh tao ka lang naman, meron kang hindi nakikita. Eh pag ang Diyos ang nagmalasakit, walang makakalusot doon. Walang demonyo na makakahipo man lang sa'yo pagka ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Eh pagka sa Diyos ang tiwala mo, hindi ka matatakot. Kahit sino pang mangkukulam ang kumulam sa'yo, kahit ano pang mga manggagaway ang gumaway sa'yo. Meron dyan, takot na takot mabalis, takot na takot makulam. Talaga may mangkukulam eh. Nasa Biblia yun, kapatid. Napakaraming mga ganyang mga masasamang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Mga mangkukulam, manggagaway, mambabarang. Yung mga yan, nakakapirwisyo talaga sa kapwa yan pag wala kang proteksyon ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8.
Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Yung salitang manggagaway dyan, mangkukulam yun. Manggagaway. Meron talagang isang talata na nakalagay mismo talaga mangkukulam. 20:27 ng Levitico. Ang isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa Israel nung una, pag meron silang nakitang mangkukulam na inaalihan ng masamang espiritu, ipinababato yun hanggang sa mamatay. Talagang reality yan sa buhay, may mangkukulam talaga. Kaya yung mga nangungulam, di ka rin matatakot doon. Yung mga manggagaway, mambabarang, mambabalis, yan meron talaga yan sa mundo. Kasi may masasamang espiritu. Yun ang bumabalisa sa tao, naglalagay ng takot. Pero kung meron kang tiwala doon sa Diyos, huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa Diyos. Ayun mga boss, no? So, napakagandang mensahe, no, ni Brad Eddie about sa depression na i-experience ng tao. Tiwala sa Diyos. Kung may tiwala ka sa Diyos, talagang ano magagawa nung mga yan, masasamang espiritu, kahit ano pa yan. Napakaganda. Sarap damhin, no? Yung mga ganyang klaseng aral. Dahil nga naman sa panahon ngayon, ang dami talagang nawawala ng pag-asa, no? Parang ultimo nagpapakamatay na yung iba eh. Diba? Nasisiraan ng bait. Kaya nasisiraan ng bait kasi walang tiwala sa Diyos eh. Wala na silang pag-asang naiisip, nararamdaman. So, wala na, no? Parang pati yung mentalidad nila naapektuhan na yung pag-iisip nila. Hanggang sa papabayaan nila yung sarili nila dahil nga wala na silang tiwala sa Diyos eh. Pero kung tiwala natin ay sa Diyos, siya naman nakakita ng sitwasyon natin, diba? Sa tayo, sumusunod lang sa Kanya. Bakit hindi kanya tutulungan kung nakikita niya na talagang nagtitingkod ka sa Kanya? Hindi niya ba, pababayaan ka ba niya? Diba? Hindi mga boss. So, dapat lang na talagang iwasan natin yung ma-depress, magtiwala lang tayo sa Diyos. Yun talaga solusyon dun eh. So, hanggang dito na lang. So, sana nagustuhan nyo mga boss. Kung nagustuhan nyo, paki-like nyo and then share nyo na rin para ma-inspire din yung marami nating kababayan, mga riders at yung ibang nating kaibigan. At kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo mga boss. So hanggang dito na lang. Peace out.